What do you think you're doing? Isang malamig at nakakatakot na tinig ang narinig ni Cindy, dahilan para matigilan siya. Nakita ko ang pares ng itim at mamahali na sapatos sa harapan ko, kaya't dahan-dahan akong umangat ng tingin. Kaya't nakita ko ang galit at napakadilim na mukha ni Franco, lalo na kung paano ko nito titigan. Kasi hindi ko alam ang sasabihin at namula ang aking pisngi sa hiya. Lalo na't napansin kong nakabukaka pala ako sa kanyang harapan at tiyak na nakita niya ang suot ko. Nice! Isang nakakalokong ngisi ang sumilay sa labi ng binata na hindi maalis ang titig nito sa parting iyon. Mabilis akong umayos ng pagkakaupo at inayos ko ang medyo magulo kong bestida. Doon ako pinamulahan ng pisngi sa kahihiyan at inis. Sinong may sabi sa inyo na pwede siyang lumabas ng pamamahay ko, ha? Dumagundong ang malakas at nakakatakot na sigaw ni Franco. Sa takot nilang lahat, niyuko nila ang kanilang mga ulo at iniiwasan na magkaroon ng eye contact sa galit na amo. Sinilip ko sa tabi ko ang 2 tauhan ni Franco sa isang tabi. Nakaposisyon na nakatayo sa isang gilid. Takot na takot sila at ayaw salubungin o makita ang nakakatakot na mukha ng kanilang amo. Silang 2 tauhan na sumama sa akin kanina sa farm at ganoon din si Manang Irene na takot na. Naririnig ko na ang malakas na pintig ng aking puso sa takot. Pasimple ko namang tinignan si Franco at pinagpawisan ako ng malala nang sumulyap siya ng tagos na titig. Nakaagad ko namang ikinaiwas. Pinaglalaroan ko na ang kamay ko sa takot at nagdarasal na lamang na hindi niya ako buntunan ng galit niya ngayon. Ano, ha? Sagot! Wika pa ni Franco at umigting ang panga nang wala man lang sumagot. Mabigat ang yabag nito na tumigil sa harapan ng matanda. Nadahan-dahan naman itong kinaangat ng mukha. Pinagpawisan nito ng malala na bumungad sa kanya ang galit at nakakatakot na itsura ni Franco. May ipapaliwanag ka ba sa akin, Manang? Pasensya na ho, senyorito, kung hindi ko po kaagad pinagpaalam ang bagay na ito sa'yo. Ayaw ko nang maulit pa ito, Manang. At kung hindi, ako mismo magpaparusa sa'yo. Wika pa nito na lalong kinatakot ni Manang Irene. Opo, pasensya na po talaga, sir. Nauutal nitong wika at nakahinga naman ito ng maluwag nang tinuon ni Franco ang kanyang titig sa 2 tauhan nito sa gilid lamang. Kayong 2, mag-usap tayo pagdating sa mansyon. Galit na wika nito. Nakusa na lamang napayuko ang 2 tauhan na nakuha ang utos ng kanilang amo. Ang mabigat na yabag naman ni Franco na tumigil sa harapan ko. Get up! Malamig na utos nito na nananatiling nakatayo sa harapan ko na may malamig na ekspresyon. I said get up! Parang hari na utos nito na dapat sundin. Sa takot ko naman na baka lalo itong magalit, ay dahan-dahan akong kumilos na bumangon sa aking pagkakaupo. Maingat ang galaw ko at napailing na lang ako sa sakit dahil sa sugat ko sa binti at balakang. Aray! Mamasama-sa ang mata ko sa sakit. Na mukhang masama nga talaga ang pagkakabagsak ko kanina. Matagumpay akong nakatayo at hindi ko ata makakayanang lumakad na mag-isa. Sa gilid naman ng mata ko, pinapanood ako ni Franco at blanko pa rin ang ekspresyon nito at nauna na itong maglakad sa akin. Paika-ika naman akong kumilos at bawat hakbang ng paa ko, kumikirot at lumulukot na lang ang mukha ko sa sakit. Nakasunod na lamang si Manang at ang 2 tauhan sa gilid ko at walang kibo pa rin. Nakikita ko sa kanilang mga mata na gusto nila akong tulungan pero takot lang talaga ako na galitin pa si Franco. Naiiyak na ang mata ko sa sakit at hindi ko yata kayang maglakad na hanggang makarating sa mansyon. Tumigil si Franco sa paglalakad na natiling nakatalikod pa rin. Napatitig nila lamang ako sa malapad nitong likuran at kahit sila Manang ay kusa ring napahinto. Mukhang kabado sa biglang pagpigil ni Franco. Malamlam siyang humarap sa akin at tumitig lamang ako sa kanyang mga mata. Ang bagal-bagal mong kumilos. Inis na saad nito. Kinabahan pa ako ng gusto na lumapit pa siya sa akin. Bakit? Nagtataka ko na lamang na tanong.
Aaminin kong kinabahan at natakot ako ng husto. May problema. Anong? Tini ko na lamang na sigaw na walang pag-aalinlangan na kinarga niya ako ng walang kahirap-hirap. Franco, anong ginagawa mo? Bitawan mo ko. Namilog ang mata ko at nagulat sa kanyang ginawa. Nagpumiglas ako na kumawala sa kanyang pagkakabuhat at tumigpit ang pagkakahawak nito sa akin para hindi lamang ako mahulog. Cindy, huwag kang malikot yan at ihuhulog kita. Sindak nito at hindi man lamang nito ininda ang paghampas at pagpupumiglas ko. Bitawan mo ako, kaya ko naman maglakad mag-isa. Giit ko pa. Bitawan mo sabi ako, ano ba Franco? Nahihiya na wika ako at namula ang pisngi ko. Marga, bring the first aid kit right now. Malamig na utos ni Franco sa katulong nang makasalubong namin ito sa pagpasok namin. Opo, senyorito. Taranta at takot na itong sumunod na. Nagpatuloy si Franco sa paglalakad hanggang madako sa malawak na living area. Walang pag-aalinlangan na binaba niya ako sa malambot na couch at tinayos kong pagkakaupo ko at pati na rin ang medyo nagusot kong bestida. Hindi pa rin maalis ang malakas na tibok ng puso ko ngayon. Nakatayo si Franco sa harapan ko at pinapakita ang blankong ekspresyon. Ilang sandali pa, rinig ko ang yabag ng paa papunta sa kinaroroonan namin. Mga ilang minuto pa ang lumipas, ay narinig ko na ang yabag ng mga paa ni Manang Irene at yung dalawang guards papunta sa kinaroroonan namin ni Franco. Nakayuko na ang kanilang ulo at takot na mapagalitan. Pinadaanan lamang ni Franco na masamang tingin ng tatlo. Kayong tatlo, go to my office right now. We will talk after this. Mariin na wika ni Franco. Opo, senyorito. Mahina nilang wika at yumukod pa ng kaunti para magbigay galang at respeto man lang sa kanilang boss. Katahimikan ang sumunod at naglakad na silang tatlo paalis at kaming dalawa na lamang ni Franco ang naiwan. Pasimple kong sinilip ang tatlo. Bagsak ang balikat ng mga ito at hindi talaga maitago ang takot sa kanilang muka. Napatigil na lamang ako na sa gilid ng mata ko. Nakita ko ang umaapoy na pagtitig sa akin ng binata, kaya't napabaling naman ako ng tingin sa kanya. What do you think you're doing, ha? Sigaw nito, nakamuntik na akong mapatalo na lamang sa takot. Ilang ulit ko nang sinabi sa'yo na hinding-hindi ka aalis sa pamamahay na to. Alin ba doon ang hindi mo maintindihan, Cindy? Naging mabigat ang paghinga nito, na kinokontrol na lamang ang emosyon. Samantala naman ako ay tahimik lamang at takot na. Gusto ko lang naman tulungan si Manang Irene. Anong masama sa ginawa ko? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang ihagis niya sa harapan ko ang mamahali na vase. Napatikip na lamang ako ng muka nang marinig ko ang pagkabasag nun na ilang pulgada na lamang ang layo nun sa akin. Nanginginig na ang katawan ko sa takot at doon na bumuhos ang luha sa mata ko na kanina ko pa pinipigilan, nakatitig sa mata nito na puno ng galit. Tulungan? O baka plano mong tumakas muli kaya ka gumagawa ng paraan? Parang gripo na lamang na lumalandas ang luha sa mga mata ko. Gusto kong magsalita at magpaliwanag, pero wala na akong lakas pa dahil napakabigat na ng puso ko. Pakiramdam ko na may nakapatong na mabigat na bagay sa puso ko na hindi ako makapagsalita. Konting hikbi na lamang ang tanging nagawa ko. I'm sorry. Sapat na ang hina ng boses ko na marinig niya ang bagay na yun. Bumaling ng tingin si Franco sa akin at pinagalaw ang panga nito. Sorry? Paulit-ulit na lang ba tayo, Cindy? Because of that, you're grounded. Hindi ka lalabas sa pamamahay na ito. At lalong-lalo na rin na hindi ka rin lalabas ng kwarto hanggang hindi ka natututo. Wika nito at tinalikuran niya na ako. Bawat hakbang ng kanyang paa paalis, lalong nagpanikip lalo ng puso ko. Ganito na naman ba? Ikukulong na naman niya ako? Bakit ginagawa mo to sa akin? Garalgal kong wika. Nakusang napatigil si Franco sa paglalakad. Walang plano pa rin na lingunin man lang ako. Ano bang kasalanan ko sa'yo at pilit mo akong kinukulong sa pamamahay na to? Hirap kong wika na dumadaloy lamang ang luha sa mata ko. Tumigil ka na, Cindy. Mahinang saad nito
Hindi, Franco. Makinig ka sa akin. Matapang kong sagot. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob ng sandaling iyon. Sabihin mo sa akin, ano bang maling ginawa ko para ganituhin mo ko, ha? Ano? Alam ko naman na maraming utang si Itay sa'yo. Pero bakit ganito ang trato mo sa akin, Franco? Bakit? Nanatiling nakatalikod si Franco at ang katahimikan nito ang nagpanikip ng puso at damdamin ko. Nanatili lamang akong nakatitig sa malapad nitong likod at umaasa na makakuha ng anumang kasagutan mula sa kanya. Pero hindi na siya nagsalita pa. Bagkus ay naglakad na ito paalis sa living area at iniwan ako. Sinundan ko na lamang siya ng tingin hanggang mawala siya sa aking mga mata at doon na ako napahagulhol ng pag-iyak. Bakit pinahihirapan mo ko ng ganito, Franco? Naaawang saad ko sa aking sarili. Good evening, senyorita. Bati ni Manang Irene, nakakapasok lang nito sa silid. Umayos ako ng pagkakaupo sa malambot na kama at doon ko lamang nakita na may bitbit na pala itong tray na may lamang pagkain. Nang malanghap ko ang mabangong pagkain na nakalagay doon, ay mas lalong nadagdagan ang gutom na nararamdaman ko. Dahan-dahan na itong naglakad papunta sa kinaroroonan ko. At pagkatapos, nilapag nito ang tray sa ibabaw ng kama ko. Kamusta na po ang sugat niyo, senyorita? Tanong ni Manang na nakatayo lamang sa gilid ng kama. Okay lang po, Manang Irene. Tipid na lamang akong ngumiti sa kanya. Ngumiti na lang ang matanda sa akin at ramdam ko ang pananahimik nito. Ikaw, Manang, okay lang po ba kayo? Tanong ko pa dahil paniguradong napagalitan nito ni Franco dahil sa pag-aya kong lumabas kanina. Pasensya na po talaga kung maski kayo ay napagalitan at nadamay sa paglabas ko. Wika ko pa. Okay lang ako, senyorita. Huwag niyo na dapat akong analahanin. Ngumiti siya ng ubod ng tamis sa akin, kahit alam kong pilit lamang na mga ngiti iyon. Siya nga pala, pinaghanda ko kayo ng hapunan dahil alam kong hindi pa kayo kumakain. May mga gamot na rin akong hinanda. Paalala nitong muli at tumango naman ako sa kanya. Maya-maya pa ay nagpaalam na sa akin si Manang Irene at lumabas na. Nang masiguro kong nakaalis na nga ito, ay doon ko na nilantakan ang pagkain na dinala nito. At aaminin kong gutom na ako dahil hindi ako nakakain kanina ng tanghalian dahil na rin sa sama ng loob ko kay Franco. Matapos niya akong iwan kanina sa living area, hindi ko na siya muling nasilayan pa. Dinala na lamang ako ng mga tauhan niya sa silid namin at para ikulong muli. Nang matapos na akong kumain, maingat akong bumaba sa kama. Masakit pa rin ang ibang parte ng katawan ko sa natamong sugat. At medyo masama rin ang pagbagsak ko kanina. Tumuwid ako ng paglalakad at medyo iika-ika pang kumilos. At kinuha na ang tray para mailagay na yon sa kusina. Mabagal akong kumilos na naglakad at malalim na nga ang gabi dahil pasado 11:00 na ng gabi at panigurado lamang na tinakas ni Manang sa mga tauhan at iba pa ng palihim na dinadala niya ako ng pagkain sa kwarto. Nang matapat na ako sa pintuan, ay dahan-dahan ko na yon pinihit pabukas. Ganun na lamang ang sayang naramdaman ko nang hindi man lang iyon nakalak at paniguradong nakalimutan ni Manang na ilaki yon paglabas niya kanina ng silid. Paglabas sa kwarto ay puno ng ingat kong hinakbang ang aking mga paa sa marble na tiles dahil ayaw kong magising at malaman na lumabas ako. Pakiramdam ko nang may mistula na akong magnanakaw sa ginagawa ko dahil iniiwasan ko talaga ang makagawa ng ingay at anumang tunog na magpapaagaw ng atensyon ng mga tauhan na nagbabantay at lalong-lalo na rin si Franco. Napakadilim sa hallway sa ikalawang palapag ng mansyon at konti na lang ang naiwan na ilaw na nakabukas. Hinakbang ko na ang paa ko pababa ng hagdan at pansin ko na wala ng mga katulong ang naiwan na gising dahil paniguradong nagpapahinga na sila. Sapat na rin ang maliliit na ilaw para makita ko ang daan sa paligid ko. Nang makababa na ako ng hagdan, ay dali-dali na akong tumungo sa kusina at nilapag ko sa lababo ang tray para makapanhi kaagad ako sa silid na hindi nila namamalayan na lumabas ako saglit. What are you doing here? Isang malagong at nakakatakot na boses sa aking likuran, dahilan para mapatalon ako sa pagkagulat.
Napahawak ako sa aking puso at kumabog iyon ng sobrang bilis na para bang hihimatayin ako sa takot. Ramdam ko ang panginginig at pamumutla ako sa takot at kaba dahil kilala ko ang nagmamay-ari ng boses na yun. Kainis, nahuli na naman ako. Bakit siya pa? Wika ako sa sarili. Pinikit ko na lamang ang aking mga mata para pakalmahin ang tibok ng aking puso at pati na rin ang takot na nararamdaman ko. Inipon ko ang lakas kong dahan-dahan na hinarap ang maitim na figura ni Franco na nakatayo sa likuran ko at kanina pa ako pinapanood. Nakasandal si Franco na hindi inaalis ang malamlam na pagtitig nito sa akin. Kahit may kadiliman, nakita ko ang gwapong mukha nito. Nakasuot ito ng white long sleeve at nirolyo na lamang ang sleeves hanggang siko nito. Napakaganda ng tindig nito habang malamig akong tinitigan. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba'y malinaw na ang bilin ko sa'yo na hindi ka lalabas ng silid hanggang walang pahintulot ko? Matabang nitong wika na bahagyang inayos ang salamin sa mata. Binaba ko lamang yung pinagkainan ko. Nauutal kong paliwanag na pinagpapawisan ako ng malala. Walang reaksyon man lang ang mukha nito. Go to your room. Oo. Taranta kong wika na hindi malaman ang gagawin. Aalis na sana ako sa kusina at biglang nagpahabol ito ng sasabihin. Kaya't napatigil naman ako. By the way, I like your Hello Kitty na suot mo kanina. Anito. At kusa na lang akong napapikit ng mata sa kahihiyan. Nakita niya yun? Kainis naman no? Hindi na ako sumagot pa at mas kilingunin siya. Hindi ko na magawa dahil sobra nang namumula ang pisngi ko sa kahihiyan at hindi ko na ata kayang harapin pa matapos na makita niya ang suot kong panloob kanina. Dali-dali na lang akong umalis ng kusina para pumanik na ako pabalik ng aking silid. May ngiti naman sa labi na naiwan si Franco sa kusina habang nakatingin sa papalayong dalaga. Magawa pa kayang makatakas ni Cindy sa kamay ni Franco? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.